Ganito ang eksena sa mga pampublikong transportasyon sa bansa. Kailangan mong habulin para makasakay. Makipaggigitan para lang umabot sa oras ng trabaho. O pumila ng mahaba para lang makauwi. Hindi lamang ito isang usapin ng mahabang biyahe, kundi oras na nawawala sa pamilya, pagod na inuuwi sa trabaho, at epekto sa ekonomiya. Noong 2017, ayon sa Japan International Cooperation Agency o JICA, 3.5 billion pesos kada araw ang economic loss dulot ng traffic congestion sa Metro Manila. Pagsapit ng 2035, maaari pang tumaas sa 5.4 billion pesos kung hindi mapapabuti ang sistema. Sa social media, iba't iba ang hinaing ng mga commuters. Walang magawa kundi tanggapin ang sitwasyon. Sa pag-iikot sa kalsada, nakilala natin ang manggagawang commuter o scaffolding worker na si Kuya Donato. Araw-araw bumabiyahe siya mula Fairview, Quezon City papunta sa kanyang trabaho sa Marilao, Bulacan. Siksikan pag umaga kailangan umaga ka na magising, pag tanghali ka na magising, siksikan talaga yan. Patay po kami pagka siksikan, hindi ka makaupo ng maayos kasi puno na po sa loob Hindi mo maintindihan parang sakit sa ulo, iniisip mo makakarating ka pa sa trabaho mo dahil traffic. Alas 4 ng umaga pa lang daw ay aalis na ng bahay si Kuya Donato. Naglalaan ng higit 2 oras para sa biyahe. Bukod sa hirap sa pag-commute, talo rin daw sa pamasahe. Napakalayo po, hirap Napakahirap talaga. Kasi bumiyahe kami minsan wala yung pangalawas. Yun, ang ginagawa namin, tapanin sa mga kasamahan natin. 535 pesos ang arawang sahod ni Kuya Donato. Ang breakdown ng kanyang pamasahe, 60 pesos sa bus, 60 pesos sa jeep, at 30 pesos sa tricycle. Sa kwenta, 150 pesos ang papunta at 150 pesos din daw ang pauwi. Sa kabuuan, pumapatak ng 300 pesos ang kanyang pamasahe araw-araw, imenos sa 535 pesos na kanyang sahod. 235 pesos na lang ang arawang naiuuwi ni Kuya Donato. Sahod namin, bawasan naman dahil sa ulit. Wala na, pang merinda na yung matira na. Walang choice, gano'n na, wala ka na magagawa bumili. Sana po ay maayos na po yung pagkatraffic dito sa Pilipinas po. Para ang mga tao po ay hindi naghihirap. Noon pa man pinagsisikapan na ng gobyerno na maiayos ang transport system sa bansa. Sinimulan ang Public Utility Vehicle Modernization. Bumuo ang JICA at MMDA ng Comprehensive Traffic Management Plan. Inulunsad ang Intelligent Transport System. Mayroon ding malalaking railway projects tulad ng Metro Manila Subway, North-South Commuter Railway, LRT1 Cavite Extension, at rehabilitasyon ng MRT3 at LRT2. Sa kabila ng mga hakbang na ito, ayon sa TomTom Traffic Index noong 2025, nananatiling pinakamataas sa Asia ang congestion level ng Pilipinas sa 45%. Sa Metro Manila, umabot ng 57% kung saan ang 10 kilometrong biyahe ay inaabot ng mahigit 30 minutes. Matatandaan pa noong 2025 ay inobliga na mag-commute ang mga opisyal ng Department of Transportation, kabilang na dyan si Secretary Giovanni Lopez. Samantala, isa sa pinakamalaking inaasahang solusyon ang Metro Manila Subway. Noong 2017, inaprubahan ito sa Administrasyong Duterte at sinimulan ang construction noong 2019. Sa kasalukuyan, ipinagpapatuloy ito sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. habang tinutugunan ang mga hamon tulad ng right-of-way acquisition at iba pang issue. Maaalalang may budget ito na humigit kumulang 488.5 billion pesos. Mula sa orihinal na target na 2025, inaasahan na ngayong magkakaroon ng partial operation pagsapit ng 2032. Pagka nabuo na ito, ang travel time mula sa Valenzuela hanggang sa airport, mga 40 minutes na lang.
Hindi rin nakaiwas sa mga hamon ang North-South Commuter Railway na may budget na 873.6 billion pesos na magdurugtong sa Clark at Calamba. Ang MRT-7 na sinimula noong 2016 at target sanang magbukas noong 2019 ay patuloy pa rin tinatapos matapos maantala sa right-of-way issues at iba pa. Noong 2025, nasa 78% pa lamang ang completion nito. Ang North Triangle Common Station na mag-uugnay sa MRT-3, LRT-1 at MRT-7 ay naantala rin ng ilang taon dahil sa mga legal na usapin. Ang tanong, nasa ang porsyento na tayo? Hindi maiwasang isipin lalo na ng mga taxpayers ang panghihinayang sa mga pagkaantala. Samantala balikan natin si Kuya Donato. Isa lang siya sa milyon-milyong Pilipino na lumalaban ng patas at nagbabayad din ng buwis. At para may maiuwi sa kanyang pamilya ngayong araw, nagpaabot ng tulong ang serbisyong bayan ni Tatay Rani. Tatay Rani po, maraming salamat po sa tulong niyo sa akin. Malinaw na may mga proyektong isinusulong, ngunit malinaw din na marami sa mga ito ang humaharap sa mga hamon sa pagpapatupad at pagkaantala. Sa huli, ang tanong ay hindi lamang kung may proyekto bang inilunsad. Ang mas mahalagang tanong, kailan tayo makakarating sa biyahe ng ipinangakong ginhawa?